talaga nga namang malinis na. Kumbaga, planchado na guys, ang binabalak, ang nilalakad nilang impeachment laban ho kay President Bongbong Marcos. Yan yung pauso ng kalaban ng bayan ngayon na nanggaling dito sa kampo, sa grupo ni former President Rodrigo Roa Duterte as well as din dito kay Vice President and Deputy Secretary na walang ginawa, 'di ba, sa sektor ng edukasyon tapos ang ginagawa nakikipag-away lang. Anyway, tahimik din dito si GMA pero alam ko na isa din yan sa mga taong naglalakad ng impeachment plot para kay Pangulong PBBM dahil gusto nilang mapatalsik ang ating Pangulo kasi machi-checkmate sila, 'di ba? Sa ginawa nilang, mga kabulastugan during presidency of former President Rodrigo Roa Duterte as well as nung mayor siya. Anyway, lahat 'di ba ini-issue nila. Meron ako papakitang video sa inyo mamaya guys na kung saan si Harry Roque ay nagsalita na about sa impeachment dito kay Pangulong PBBM. But anyway, lahat na nga lang guys ini-issue nila. So wag na tayong magtaka if ever man na, magkaroon ng scandal, sex scandal, itong si Pangulong PBBM. Kasi dati ginawa na yan nila kay former Senator Leila de Lima. So, hindi malabo na gagawin din nila ito sa ating presidente. Kasi nga, atat na silang pabagsakin at paalisin sa pwesto si Pangulong PBBM dahil unti-unti na silang na-checkmate. So, ngayon, ito yung pautot nila. Yung cocaine video, which is hinanap ko yung cocaine video na yun, wala akong makita. So, puro lang sila salita, puro lang dakdak, puro lang kuda, nanggaling mismo sa babaeng nandoon nakatira sa Amerika na naggagamit daw ng pulboronic video, gumagamit ng pulboron, itong si Pangulong PBBM. But then anyway, wala akong nakitang video na gumagamit talaga. So, as of the moment, nasa editing pa din ba kayo? Ha? Ang lakas mang bintang, sana nga masampulan Kasi yan yung pinapakalap nila ngayon na ang hirap nang burahin sa isipan ng mga tao na kahit hindi naman ginawa, ang akala nila ay ginawa. Kahit wala naman. So ito na nga gagamitin nila itong pulboronic video na to. Kung mayroon silang may pakita, edi magagamit nila. But then kung wala, edi hanggang yaw-yaw lang sila. So, pwede nilang ipa-impeach si Pangulong PBBM dahil sa pulboronic video, sa cocaine video na yan. Anyway, natatawa ako, diba? Inakusahan nila si President Bongbong Marcos na gumagamit ng pulboron, cocaine, as well as the First Lady na gumagamit daw ng droga. Pero guys, napaka-double standard yun naman. Yung former hitman ni former President Rodrigo Roa Duterte nagsalita na Lord of all the drug lords at meron pang factory ng droga. So, ang double standard yun naman kung kinakampihan nyo si Digong tapos hate na hate nyo si Pangulong PBBM. Na si Pangulong PBBM, wala namang naipakitang video, although ang mga witnesses, di ba, wala namang naipakita na gumagamit, kung totoo man, itong pulvoronic video na to. But then dito kay Digong, di ba, meron? Yung kanyang mga dating BFF nagsalita na itong si former President Rodrigo Roa Duterte, bukod sa inaabuso yung mga kababaihan, killed woman, abused woman, molested woman, diba, ay mayroong pagmamayari ng factory ng droga doon sa sa Mindanao. Anyway, panoodin natin tong video ni Harry Roque. Talaga nga namang todo kayod na sila ngayon, Yung mga takot sa ICC. Kaya dapat mapapasok na guys ang ICC sa bansang Pilipinas. Anyway, pakinggan natin tong sinabi ni Harry Roque. Pero hindi ko papakita yung full face kasi baka mamaya makapiright tayo. Wala akong pakialam. Sure. Pero syempre, ibang usapan na yan kapag presidente ay di umano, ay gumagamit pa ng pulburon. Ulitin ko po hindi ako naniniwala. Wala akong sapat na impormasyon. Pero ang sasabihin ko lang, kung sakaling may katotohanan yan, ano ang implikasyon yan sa pagiging presidente? Well, alam niyo po, ang paggamit ng coke ay pinagbabawal. Labag sa batas. Pinarurusahan po ang gumagamit
Alam nyo guys, kung wala ka naman talagang ebidensya, 'di ba? Wait lang ikat ko lang. Sabi ni Harry Roque, hindi ko alam kung totoo 'yan kasi wala naman ako ebidensya. Pero bakit ka pa nag-content? So, 'di ba? Nagpapausok ka. You know, dinadagdagan mo yung apoy. Dinadagdagan mo yung pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Yan tayo eh. Yan tayo eh. Anyway, going back sa ating topic. Pinarurusahan ang nagtutulak. Mas mabigat ang parusa sa mga nagtutulak kaysa sa gumagamit kasi biktima nga ang gumagamit. Pero labag pa rin po yan sa batas. Now, alam naman natin ang presidente, siya yung chief executioner ng batas. Siya nagpapatupad ng batas. So kung may katotohanan ang mga paratang nitong si Maharlika at nitong Clemente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yan po ay labag sa batas. At dahil yan po ay labag sa ating batas, yung Dangerous Drugs Code, yan po ay po pwede maging ground for impeachment. Anong basihan? Betrayal of public trust. Alam niyo po itong betrayal of public trust. Guys, take note ha, ano daw yung magiging basihan? Betrayal of public trust. Anyway, itatopic natin yan mamaya. Kaya po sinama yan sa Amerika at dito sa Pilipinas. Gaya-gaya lang naman tayo sa Amerika talaga. Yan po ay yung kahit anong ground na hindi expressly enumerated na dahilan para sa pagkakatanggal through impeachment, pero po pwede maging dahilan. At kaya po yan may betrayal of public trust kasi nga ang tiwalang ng taong bayan, siya ay magpapatupad ng batas. Hindi siya ang lalabag ng batas. Pero ulitin ko po hindi pa ako naniniwala na gumagamit ng droga si PBBM or si LAB. Sabi-sabi lang yan. Ang sa akin lang, kung may katotohanan, abay, yan po ay sa ground for impeachment para matanggal ang isang nakaupong presidente. Kasi saan ka naman nakakita na ang presidente na dapat nagpapatupad ng batas, lalong-lalo na mga batas na pinagbabawal na droga, ay gumagamit. Putol-putol yung ano natin ngayon. Anyway, yun na nga, nakuha nyo naman yung logic natin dito. Sabi ni Harry Roque, it could be a possibly ground for impeachment laban kay President Bongbong Marcos because it is a betrayal of public trust kuno. So, when it comes to public trust, betrayal of public trust, sino nga ba ang totoong nagbetray ng public trust? Imagine first si former President Rodrigo Roa Duterte, according to the testimony of Arturo Las Cañas na Lord of all the drug lords, sino yung nagbetray, sino yung merong betrayal of public trust? Na ayaw mo sa droga pero ikaw mismo meron kang sariling factory ng droga. Tama ba yun? Pangalawa, yung 30,000 people killed, abused by war on drug na supposedly na dapat ikaw yung nagpo-protect sa taong bayan pero hinayaan mong mamatay yung mga inosenteng tao. That is a betrayal of public trust also. 'Di ba? Hinayaan mong mawala ang buhay ng mga taong inosente. Betrayal of public trust din yan. Pangatlo, yung pakikipagkuntsaba niyo sa China, it is a betrayal of public trust also. Imagine na lang guys hinahayaan niyo yung pambubuli sa atin. Hinahayaan nyo yung invasion na ginagawa nila sa atin. That is a betrayal of public trust. So ngayon mo sabihin sa akin, Harry Roque, kung sino yung nagbibetray ng public trust. Diba? Pang-apat, yung utang na iniwan ni Duterte na hindi naman natin napakinambangan. Diba? That is also betrayal of public trust. Ang lakas niyong magkineme, ang dami niyong satsat, ang dami niyong kuda, ang dami niyong accusation, pero kayo naman tong malala na merong ginagawa. Nakakatawa lang isipin na, 'di ba? Up to this moment, uso pa rin pala talaga yung hilaan pababa, yung crab mentality. Anyway, going back sa ating topic, kasi kanina nagpuputol-putol yung internet natin. Ewan ko ba bakit nagkakaganito. So kung sakali mang maputol to, di baka hanggang dyan na lang yung video natin. At least, nakuha nyo yung key point ko. So impeachable offense po yan, betrayal of public trust. Yeah. So, ano ngayon? Bakit ko naman ito isinasabi? Kung hindi naman ako naniniwala na gumagamit ng droga si Presidente at sila. Well, alam niyo po kasi, sa ating saligang batas, may bagong probisyon. Ang bagong probisyon ay yung karapatan ng taong bayan sa impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanila. The right of the people to information on matters affecting their lives.
So tingin ko po, kapag ang isang presidente ay pinagbibintangan na gumagamit ng droga, abay, may pakailamang publiko. Kasi unang-una, yan ay labag sa batas na dapat pinapatupad ng presidente. Pangalawa, nakaka-impluwensya yan sa desisyon ng presidente. Mantakin nyo ang desisyon kung makikipaggera sa China, may impluwensyahan ng droga. Mantakin nyo yung desisyon kung ipakukulong ang mga Duterte sa ICC sa Hague, baka naiimpluwensyahan ng droga. Yung pagkikipag-usap sa mga terorista, baka naiimpluwensyahan ng droga. So merong karapatan na malaman ng taong bayan kung may katotohanan. Itong mga paratang ni Maharlika at ni Clemente at dumadami na po ang mga nagsasabi eh. Yan po problema, hindi lang si Maharlika. So anong aking rekomendasyon? Well, dahil may karapatan po ang taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw na buhay at dahil gusto ko rin malaman ng katotohanan, dahil ako gusto kong ma-assure ang sarili kong hindi ako nagkamali doon sa assessment ko na mabuting tao itong si PBBM, ang aking suggestion. Magpa-drug test. Nawala na naman guys sa ano. Nawala na naman tayo guys sa signal. Basta ang sabi niya, ang kanyang suggestion ay magpa-drug test daw si Pangulong PBBM. Ulit nga. Kung siya'y gumit o gumit ng droga, magpuyan ng dual effect. So, tingin ko po, karapatan ng yan, siyempre, yan po ay para butihan ng presidente. Hindi natin maintindihan. So anyway, ang sabi dyan is, suggestion niya lamang daw ay magpa-drug test si Pangulong PBBM. Well, para naman sa akin, okay naman ako dyan. Goods naman ako, support naman ako. If magpa-drug test si Pangulong PBBM, pero mauna ka. 'Di ba? Mauna ka. Lakas niyong mambintang, tapos kayo hindi rin pala kayo nakapagpa-drug test. Tapos natatawa ko sa sinabi ni Harry Roque na it could be the effect kung bakit nagiging aggressive tayo sa China, kung bakit gustong papasukin ng ICC. Tingnan nyo, naisingit niya pa yan. Yan yung mga taong takot. Diba? Takot mapapasok ang ICC, kaya ginagawa nila ng reason si Pangulong PBBM na. Bakit nga ba ito ginagawa? First is, diba, gumagamit siya ng pulveronic video. So, yun lang naman yung pinaka-point nila dyan. Is gusto nilang patalsikin si Pangulong PBBM. Una, para hindi mapapasok ang ICC. Pangalawa, para magtagumpay ang China sa ginagawang pambababoy sa bansang Pilipinas. So, wag na tayong maglokohan dito. Kung gusto niyo magpa-drug test si Pangulong PBBM, mauna kayo. And kung totoo man, itong pulveronic video na to, bakit hindi nyo ilabas? Hindi yung puro lang kayo kuda at puro lang kayo salita. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.